ginagamit natin for trading at ito yung ginagawa nating reference bago tayo mag-execute ng trade. So, ang unang ginagawa natin ay pupunta muna tayo sa daily time frame kung saan ito yung talagang madalas ginagamit para makikita mo yung directional bias na market kung saan papunta yung market, di ba? Tanggalin muna natin ito. So, makikita nyo dito, may mga minarkahan ako, no? Pero, tatanggalin ko muna ngayon for now. Gagawa tayo. So, unang titingnan natin, your market ay talagang bullish yung market, yung gold, di ba? For months. And then, it came uh, up to 5,600 level kung saan ito yung pinakamataas na naabot ng gold. At may kita mo, isang napakalaking red. Bali, yan ay 3 days only, no? So, yun yung nabalita na talagang ah, malaking down ng market, lalo na yung pangalawang araw ng trend. Talagang isang rektahan lang yan. So, ang unang gagawin natin, ang unang titingnan natin, gawin natin ang trade natin, but before tayo execute ng trade, ay titingnan natin yung trend at yung confirmation ng trend. So, dito makikita mo, i-mark natin ang gagamitin lang natin dito guys ay yung premium at saka discount. So, ito yung premium and discount. Ang idea dito ay sell sa premium and then buy on the discount. So, ito yung ating premium and discount. So, ito yung premium at para sa akin ito yung discount. So, ito yung pinakailalim, di ba, yung discount. So, ang idea dito is kung ikaw ay buyer, syempre, bibili ka sa lower price, di ba? Hindi ka bibili sa mataas na price. So, ganun din yun, yung mindset ng mga buyers at yung mga big institutional, yung mga banks na nagtitrade dito. So, once nakita natin yung pinakamataas and then siya bumaba, and then nag-pullback siya. Pero, ang nangyari, after niya mag-pullback dito around 75%, so we consider this a very premium price, and then nag-down siya. So, ang ginawa niya ay nalagpasan niya ito pinakamababa, which is around the 4,400 price level, at bumaba siya hanggang dito sa itong support area na to. So, ito yung minarkahan ko na to before. So, makikita nyo, ito yung pinaka-main na binabaan niya at right away nag-react yung market. So ano nangyari dito ang makita natin? So ito ay considered as a downtrend already kasi ito and then nag-pullback. So what we expect from this market before this. So ito yung pinaka live niya na ito yung pinaka current price niya 4568 around 4568 as of today as we speak. So may kita mo nag-down. So once again tingnan natin. So, nag-pullback siya, hindi siya nag-pullback dito sa 50%, but in the 75% around level. So, ang entry mo lang dito lagi is sa 50 or 75%. Yan yung talagang maximum entry natin. Ito yung tips na ibibigay ko sa inyo. Dito ka madalas mag-entry. Huwag ka mag-entry around here kung ang bias mo ay sell. Bias mo, huwag ka mag-entry around here, or naghahabol ka ng price. Huwag na huwag. Antayin mo yung pinaka-major time frame, which is the daily, the 4 hours, the 1 hours, or the weekly. Kung kahit saan dyan gumagana ito. So, dito expected natin since ito yung ang titawagin natin nitong lower high. Kasi ito ay low sa pinakamataas. So, lower high. Since nagkaroon ng break of structure, meaning nilagpasan niya ito, na-broke niya itong pinaka-lower natin, at pass through nga siya, no? So, ito yung naging mababa. So, ito yung magiging lower low. So, itong lower high tsaka lower low, ito yung mamark natin sa ating premium and discount. Kasi dito tayo magbe-base ng ating entry, di ba? So dito makikita mo at around 50%, di ba? Hindi naman talaga exactly 50%, lagi kang mag-entry dito. So dito lumabas na ng entry. So saan ba tayo mag-entry? So ang tanong, saan tayo mag-entry? Which exactly tayo mag-entry? Around that level. Kasi dito 50%. So ang gagawin natin, once na ang market ay makita mo na pumunta na sa 50% area,
So, ito yung 1 hour ha. Ito siya yun ha. Ah, kasi dito, ito yon. Ito yung pinaka-high na naabot niya mula nung nag-retreat siya or nag-pullback siya sa 50% level. So, lumagpas pa siya ng 50% level, no? So, ito yung pinaka. So, ang nangyari, antayin mo ngayon yung confirmation na directional bias ulit dito sa small time frame, sa 1 hour. So, ang nangyari, ito yung pinakamataas. So, bumaba pa siya. So, ito yung swing high, tsaka swing low mo dito sa lower time frame, which is the 1 hour. So, ang gagawin mo dito uli, magmamark ka uli ng itong premium and discount. So, as always, ang market ay laging dito. So, once na saan ka ba mag-enter mula nung dito, nagbuo na ng swing low, malaman mong swing low kasi papunta siya sa 50% natin. So, ito yung magiging entry mo dito, around here, this price area here. Yan yung magiging entry mo. Sorry. So, dito ang entry mo. Huwag kang mag-entry dito, dito, or dito. Always enter here. Pero minsan ang market ay umaabot hanggang sa 75% na pullback, which is the very premium price around here. Pero as sa makikita mo dito sa ating lower time frame, makikita mo na hindi na siya. Kasi once na naabot niya, nag-lower high and then pullback here, at pwede ka rin mag-enter dito sa pinaka-safe, pero mas maganda dito. Pwede ka rin mag-enter dito kasi ang market ay pabalik-balik lang po yan. Lagi po yung nag-execute na trade around 50%. So makikita mo, laging dyan ang entry na market. Sell ka na naman uli dyan. So, sa daily time frame natin, so dito sa daily time frame natin, makikita natin na saan nga ba posible? Kasi dito nilagpasan niya. So, ibig sabihin ito, lalagpasan niya rin to. So, kung nakapag-enter ka doon, so here, kung nakapag-enter ka dito, ito yung pinakataas, ito yung pinaka swing high at swing low. Kung nakapag-enter ka dito at saka yung talagang safe entry ka, kung talagang nag-safe entry ka kasi bumaba na siya, pwede ka mag-enter around here. Around here. Ay, sorry. Ang entry mo is around here, pwede ka mag-entry. Kung hindi ka man nakapag-entry dito kasi gusto mo talaga ng super confirmation, pwede ka mag-entry around here or here or here. At ang stop loss mo ay doon sa pinakamataas. Pwede ka mag-enter na and stop loss mo dito. So, punta tayo sa daily time frame. Pwede mong abutin ang iyong profit taking hanggang dito, di ba? Hanggang diyan. Or lagpas diyan. So, so that is around 5.5 risk to reward ratio. So, kung nagte-trade ka ng gold at yung ginagamit mo lang ang yung micro, yung micro na ginagamit mo, pwede ka mag-entry here. Mag-rest ka ng around, kung ang entry mo ay 4771, magre-rest ka around uh, $200, pero ang profit mo is around